Oo, konti. Ang hirap. Pero sige, go. Tingnan natin ngayon as we head on sa Heroes Gorge. Ipasa natin sa ating mga casters for game number 3. Blacklist International, nasa match point na. Sila ba ang unang team na makakadiretso sa Grand Finals ng PKL o pipigilan ba to ng Boom Esports? Pag-usapan natin ang draft once more. Na-checkmate ba dito ang Blacklist International? Alam mo, kung sumayin mo, parang hindi pa. May pag-asa pa dito yung Boom Esports, pero malaking stakes kasi nabanggit na nga kanina, wala silang heart control. Oo. Wala silang pangpigil kay Justy dun sa Luna. So, kailangan maging calculated kung sino man yung i-reset ni Draw. Pwedeng makakita tayo ng dalawang ulti coming from a U1, pero ang tanong kasi, ito na naman tayo sa kung enough ba yun eh. Eh na naman, may tanong ka na naman eh. Lagi, ganun ba pag babae? Feeling ko. Kinwestiyon ko na lang yung sarili Feeling ko ko. din eh. Is this enough? Sabi nga ni Loris. Is Pero- this enough Salamat, ba? Francis. Rogin, ano bang mangyayari dito, pare? Alam mo kasi Kuya Francis Joses, ano eh, si Drone naka-purify. So, Oy. ibig sabihin Oy. talagang kailangan niya ingatan yung kanyang sarili. 4 members ng Boom ngayon. Sila ang nagdidikta ng tempo. Maaga yung pagbisita nila ngayon dito. Dahil alam nila yung Luna, may take some time bago mag-activate. Sinabi mo dito ang tempo at madaming team ang rumerespeto. Sa Luna ni Just Chi ilang beses binanto kahit napunta pa sila sa game number 3 no regular season. Ito nga ang naging solusyon nga nila for a winning composition. Tanda ko mga back in the first day of PKL. Oh. Nagsimula tayo dito nung hindi pa on-site, no. Ito yung naging favored pick ni Just Chi nung nakalaban nila ng Boom Esports nung day number 1 kung maaalala nyo. And ano to ha, talagang just coded yung isang Luna. Habang yung Jing, talagang si Carl na rin. Yung nagdadala na pangalan niya, pero nasimulan na kakagad with the mirror domain. Gitnang-gitna pa doon si Dragon. Okay, pag-usapan natin na ginawa doon ni Miggy. Meron na atang order si Miggy, the order taker of Boom Esports. Gamit ang Liubang, pwedeng umikot safely ang lineup ng Boom Esports dito. Ganito yung pinaka-kinakailangan mangyari pag ikaw yung Lubang. Map awareness and map presence kung saan magko-commit, kung saan magkakaroon ng clash. Although sa baba, Okay. maganda, napapap agad yung Infinite Passes, pero masagot! Uy! Pa-forward siya dito with the unending sorrow. Tatamaan si Golden Guy ng Right. Flaming Palm. Pero kulang pa sa damage! But the tragic beauty, pero this the magic. Nadala naman ngayon ni Luna with Just Chi being present. A return kill 1-1. And that was tragic from Blacklist International. Ginamit niya yung healing do pero na-deny ang healing do. Hindi nakapag-region ng kahit ng konti. Flaming Palms kumate. From Boom Esports back to the clash lane. Miggy and Chami 1. Will this be the safer lineup over damage and over map control or map awareness? Sabi nyo nga dito. Pero kailangan bang mag-react ng Blacklist International sa pressure na ginagawa ng Boom Esports ngayon? Alam mo, ang pinaka-mangyayari for Miggy, hindi siya pinili para para mag-sustain Ayun ng lang, di lane. pinili. Ay, Sana naman aray mo. tayo. Hindi ito katulad ng mga heroes na ginagawa niya kanina, no, na strong lane, strong clash laner, but rather, Yeah. protector talaga siya eh. So, Okay. finanan nila kay Carl, yun talaga safety net. Kapag merong Jing, para mas makunat ka, may stand din kasi yun right after yung battlefield command, na para makakapag-free nila ng 10-20 si Carl. I think that's a good point. So, safety net dahil merong ang Dole. Buti nga napick din Dole. Ang daming Dole dito sa sa ano Oo. pala? Yeah. Sa studio tuloy. Sa audience Sa Innova. area by the way. Ang Parang pangit hirap naman kung hindi nun. mapick eh, no? Pag 10 sila, tapos hindi ka pinili. Ito Ay, naman, grabe naman. hashtag Hugot Hugot with with Loris Loris. ang pinapakinggan nyo ngayon dahil tama nga, nag-make sense nga naman. Sino nga ba ang magiging huli dito ng Blacklist International? Dahil merong ang Shi sa kanilang lineup Dragon. Kaso, sa lahat na nakita kong lineup ng Boom Esports, parang ang daming safety out. Yeah, and considering na yung mournful tempo, medyo within range din. Pagdating sa laban ng isang Shi, but Chami won. Konting kalapit against Tatsuri. And dahil nga meron nga silang Yuhuan dito no, as a mid laner, kailangan nilang mag-create ng anti-heal, no? Oo. Para lang ma-deny yung Tragic Beauty. So, kailangan ng item, no? Oo, isang slot i-devote mo para dun sa Venomous staff para lang indicate siya. Although, kung susumahin mo, mas magiging aggressive. Dapat si Tatsuri on par with Dragon's Hero. Kasi ito, kailangan niya ng rest back eh. Yung sole focus ng isang Shi, hindi naman yung one-trick combo na makakapatay ka agad eh. Yeah, hila lang, no? Oo. This is the fresh catch na pwede gawin ng Blacklist International. On that objective date, there was no contest at all from Boom Esports. Pero nakita ko lang doon na nakuha na isang advantage si Miggy. Nakapag-catch siya ng lane, walang information na kuha ang Blacklist sa clash lane. Yeah, and sa ngayon nakikita natin na tumutodo na ulit sa farm. Yung Jing ni Kuya Carl, habang itong si Kuya Just Chi, naka-Ogre's Word na rin siya. So, offense and defense, cover na ng pagdating itong Luna.
pwede na nga sila may paglaban sa Tyrant, and I think yun yung timing, kaya umiwas yung boom sa team fight na yun. You mentioned about timing. Wala nang flash si Miggy though. Ay, teka lang. Meron atang fight na mangyayari dito. May talon! Meron na! Nahuli na kaagad! Dinalawa si Kuya Draw at ikaw ang nabunot para lang mahuli. At ito naman sa kabilang side dahil si Chami ang may ipit. Hindi pa niya ginagamit yung kanyang forward suppression. Ito na ang Battlefield Command para lang madalawa, pero the knock-up na manggagaling sa Overlord. Ito na rin si Kuya Dragon dashing Oy! in and out. Gusto ni Kuya Justy, si Carl, pero the ankle breaker para lang makatakas. Okay, hindi binigyan ng Battlefield Command si Draw. Rather, si Miggy binibigay ang Battlefield Command at Respo para kay Carl. Sustainability para sa Jing na ito. At mukhang pwedeng gamitan ng Blacklist International, pwedeng kabaliktaran na counter-go ang teamfight na to dahil mukhang i-dedicate nila ang ultimate na isang liubang sa kanilang jungler. Oo, ganun talaga yung pinaka-move na gagawin dito ng Boom Esports. Sabi na nga natin, ipa-fan na nila kay Carl ang pinaka-gagawin talaga ni Miggy with a map awareness. Either kay Carl actually or kay Danny. Pero considering na meron malipad si Danny, hindi ganun kataas yung prioritization. Pero mukhang clash na naman. Hope, nagkahatakan ng Lennox Oro. Hinahabol lang nga nila dito. Force. Pero ito na yung Battlefield Command and they are on the commanding position para mahuli dito si Just Chi at siya mawawala inside the domain and dominating ang Boom ngayon. Dominating talaga ang nagiging zone out potential ng Boom Esports. Kita mo yun, no? Kung kailang ginamit ni Miggy ang kanyang Battlefield Command, hindi sa point na nasasaktan na si Carl. Oo. Nag-Battlefield Command siya nung sila mismo nag-i-initiate. Bakit? Kompleto team fight. Yun yung recall. At nakita ko rin yung binigyan ng Celestial Melody ni Draw. Dalawang stun, dalawang lubog ang nakita natin kay Tatsuri, unending sorrow para makasurvive siya kasi nag-soak ng damage. And of course, kapag matagal na buhay ang U1, may heal, meron din siyang stun with a Tragic Beauty. At naging beauty talaga ang Yes. naging start doon ng Boom Esports na kuha ng Tier 2 turret dito sa baba. Creating pressure against Blacklist International. Babalik ako lang sinabi nyo kanina sa panel. What's happening to Boom Esports? Is this the wake-up call of Boom Esports in this game number 3? This should be dahil nakuha na nila yung mga picks na gusto nila. Ilang games na dinay na nga nila yung Dahlia and this time around they got the freedom. Yes, Tatsuri, hindi man ito yung Shangguan. Pero with the Yang Yuhuan, with the sustain na meron sila dito, they are prolonging the fight at nagagawa pa nga nila ma-survive because yung Battlefield Command ginagamit lang para maidikit kay Just Chi at yun yung nagsisilbing CC para din siya makatakas. Okay, so may taka siya, may safety net siya. One thing na nakikita ko may liubang, either pwede mong i-force na gamitin ang Battlefield Command ng mas maaga eh. Oo. Walang pwede mag-frontline kung bababad ang Blacklist sa teamfight, tama ba? Oo. Eto na. Pero Oh. tingnan mo naman dahil another clash yung gusto nila gawin si Justin. Ay, nani, Jans! Ito na nga, ginamitan pa Muntik ng na- Nenix Reset! Oro para lang makatakas. Pero the reset para makasurvive. At nagka-burnan lang tayo dito ng mga ultimates. At buhay pa rin naman si Kuya Just Chi. Pero si Kuya Carl, got a different plan para lang i-deny yung ating red buff. Oh no, nakanakaw doon ng objective ng Boom Esports. Mukhang si Josh ngayon na magki-clean na isa pang wave sa taas. Wala pa nakuha ang todo sa taas, by the way. Sa baba pa lang from Boom Esports. So it's not yet the time, tama ba? For Blacklist International to fight back against Boom sa oras na to. Nahihirapan pa yung Blacklist humanap ng loophole dito sa lineup na ginawa ng Boom Esports kasi nga naman sobrang gamit na gamit yung reset na binibigay dito ni Draw at nakikita na nga natin kay Tatsuri niya paulit-ulit binibitawan yun. So lahat silang dalawa, meron silang dedicated hero o dedicated player, naka-body-body pero ito na naman. hindi na Laban sa magulo. blue, gusto nila kunin to, gusto nila i-deny kay Just Chi. Ginamit na yung mirror domain naman kasama Battlefield Command bilang armor. Si Chaz ang una mawawala dito at hindi pa nga sila kalampag. Ayun lang. Kasi wala eh, talagang sa sobrang bilis ng pangyayari, they have enough damage para lang mawala kagad si Chaz. What's happening to the lineup of Blacklist International? Sinasagot nila mga laban na hindi pa sila prepared na lumaban. At dito natin nakikita kung paano inuulit lang na naman. Dash into the flash! Para lang mawala kagad doon. And Miggy, the order taker, is giving out the X factor na kailangan nila dito. Ito ba yung factor na hinahanap ng Boom Esports ngayon, Loris? Mukhang gising na. Nakapag-order at chumicha na si Miggy and the other members of Boom Esports. Gusto ko lang din sabihin na si Golden Kite, hindi pa natin nararamdaman yung penetration damage na meron ang isang Flowborn. Okay, Flowborn, dahil minention mo ang Flowborn, meron din dalawang item pick up dito. Kailan ba lalamang sa damage ang Blacklist dahil we're looking at the gold almost on the lead of 3K. Sa side ng Boom, 4K rather for Boom Esports. By time ba ang gustong gawin ng Blacklist ngayon? Dahil kanina pa sila pinipressure ng lineup ng Boom Esports. Nakahihirapan pumwesto si Golden Kite on par with Danny na yes, ang daming beses na siya yung hinahabol. Pero kasi may infinite vastness din si Danny eh. Tinan mo yung goal dito, napapabor talaga at napupunta sa pula. Look at that Tingnan dip. mo. Grabe. Sila ang in control at lumulobo pa to up until now, losing more map access para dito sa Blacklist. And ito yung hindi natin napanood kanina, no? Dahil sila
yung nasa back foot. Sila yung hindi makalabas sa kanilang mga base. Okay, kailangan talaga makahuli ng Blacklist Blue International. buff. Teka lang, nag-aagawan na naman. Ay, Ito na. Pinaulanan pa with the Arrow Storm, pero again and again, the Yuhuan being maximized ngayon. Kuya Chaz gaining vision, pero wala pa rin sila magagawa up until now. Reset. Na sumubok, na reset, being forced out. Anong gagawin ng Blacklist? mukhang naghihintay sila sa flash ni Chaz para magamit ang combo na isang Lian po with the Tremor Smash. Kailangan ng setup ng Blacklist International. Kaso sobrang daming iwas. Ay, kinat ako! Nako, mula sa likod! Hindi na nila kailangan ng tayong dito. Sila ang maghahanap ng fight. And the domain once again. Dragon ang siyang nahuhuli again and again. 0-3. Oh my gosh, 0-3, man. Magandang call to para kunin ng Boom Esports ang Tyrant, knowing na isa ang nawala sa side ng Blacklist International. Chami po pwede tumalon pero hindi niya ni-commit yun. May respeto na lang niya dito. Same story. Sobrang gamit na gamit dito si Tatsuri. Lubog lang ng lubog. Men, gusto ko lang pag-usapan once again ang lineup ng Boom Esports. As Lori said, may safety net yung Boom Esports si talaga Loris, ngayon. Tinan mo may takas si Dro, may takas din si Danny, merong infinite fastness, Oo. Tatsuri meron din. Si Jing, madami ding pwedeng lagyan ng kable sa mapa to. Walang, ano ba to? -1 ba dapat yung kailangan gawin dito? Kasi tinan mo, ang hirap mag-respond. Tinan mo, inahabol si Miggy. Sinusubukan, pero nakakatakot din si Kuya Miggy dito dahil meron siyang staves. Kung gusto niya huliin yung backline, activated pa yung Tyrant buff dito. So medyo lamang pa ang Boom Esports if they're going to fight. Sino mo, speaking of kalamangan, Osay, may push na rin na nagaganap from Boom Esports side, bottom side. Pwedeng ma-pressure dito ang Blacklist International. Another objective. Nanakaw doon, pare! Look at that timing. Pinressure nila yung bot lane para freely denying lang din yung blue buff once Blacklist forced to respond sa ating baba. Hanggang ngayon, hindi pa natin nakikita yung lakas si Judge. Pumasok na nga siya dito pero nagpabaya ba siya masyado dahil masyado masakit. Ang wala natalo din siya dito. Pero ito na, si Kuya Carl. The cutie jungler ngayon pero hindi na ikaw yung target. Hindi na ikaw kailangan sipatin, tapusin at aanhin. Ngayon yung lakas ng Blacklist dahil boom ang siyang nangingibabaw. Oh my God, Boom, tinan mo kung paano lang ibabaw ang Boom Esports doon. Hindi frontline yung target sa Blacklist. Yung kill kita may ginawa ni Miggy. Tsaka ni ano doon, ni Carl, Dream. Alam mo, ang isa rin sa napansin natin doon kanina, ang ganda na sana na gagawin ni Tatsuri. Oh. The initiative was there, the greediness as well is there, kasi nag-flash siya papasok, uy. Pero kasi dahil nandun din sa loob, hindi dun sa kanto ng skills niya, hindi na na-stun. Ang hirap nun, ah. Ang hirap nga. Ang hirap nga, Blacklist International on a tight spot. Again, nasa match point ang Blacklist International. Teka lang yung mapa, pare. Teka lang, nagpo-push siya pa ba si Miggy? Trabaho lang! Naaabot pa rin naman sila dito pero ito na ngayon laban na kailangan nilang sagutin bago pa dumating itong si Order Taker pero aanhin pa rin dahil hindi pa rin naman magawang tapusin itong si Draw. Makakatakas, andito na si Carl, andito pa si Danny, kompleto ang mga bataan ngayon at pwede rin naman mag-teleport dito si Kuya Miggy to support yung kanyang mga tropa pero under the tower na hindi pa rin nasisira yung ating mid lane pagdating dito sa Boom. Sila ang mas malinis ngayon, proper HOK. Well, speaking of being proper, mukhang mas proper ang execution ngayon ng Boom Esports. They have forced out Blacklist na kunin ang Enhanced Overlord para makuha ng push. Still working for them though, pero dito natin may kita na hihirapan din si Dragon makahuli ng isa. Flash on cooldown, by the way. Oo, at saka ang pinaka-tina-target talaga ng Boom Esports, mawala si Dragon. Kasi yung sole focus, yun talaga yung makakapag-out-position, out-maneuver sa Boom Esports. Kaya kung mapansin mo, 0-3-1 si Dragon ngayon. At dito na yata na-force si Dragon na kumuha din ng Splendor dahil siya nga nagiging unang huli dito ng Boom Esports. Naki-chance na rin ngayon na pwedeng maging play ng lineup na to pero so far, naghihintay ang Boom na sila unang gumawa ng pagkakamali, Osay. Ayan ito, dahan-dahan pa rin ha. Kinakaya pa rin ang Blacklist despite of them being behind. 3K gold lead at mga team fights, countless team fights na Boom ang nangingibabaw. Sila pa ngayon ang nasa aggressive position para makapush. Tatamaan ng Silky Imprint pero wala pa rin hanggang ngayon. Okay, speaking of now ha, yung gold ng Boom Esports sa 3K. Meron pa bang power spike dito na pwedeng tayo? Kailangan doon natin, Eto hintay natin! Lumaban na naman sila dito pero alam nila kung sino ang hinahanap. Mula sa likod, si Miggy ang makakakuha ng Order Taker pero ito na ang Undertaker dahil makakuha pa rin sila ng kill. But Joshi being left out ngayon na nag-iisa. Pinugahan ng Dragon ang ganti ni Danny ang api ngayon. Sila ang siyang nangingibabaw at sino pa ba? Ang susunod mawawala, nakafocus na ang Boom ngayon. Pwede na silang dumiretso pero the cutie jungler Carl acing it and making sure na sila pa rin ang siyang mauuna at makakaisa pagdating sa pagkapanalo. Marcha, papasok sa kanilang base. Ito na
ang Boom. Gising na po sila and might be a reverse sweep in the making dahil ang puso ng kampiyon ay nandoon pa. Walang dederecho sa